Ayan, grabe. Grabe talaga. Ayan, so nagbabalik ang ating programa, TKS, Tanong Mo, Karanasan ang Sasagot. So partner, panibagong learning na naman ang ating matututunan. Talagang ito ay sa hindi ako pangatlo. Pangatlo sa series natin ngayon. Kumbaga talagang bagong-bago pa lang yung ating programa. Pero napakadami ng matututunan. Totoo yun, ang dami ng matututunan. Kasi syempre, ang daming mga tanong na pwedeng masagot na matagal na nating tanong sa sarili natin. Pero hindi lang natin alam kung kanino ba tayo dapat lumapit para masagot ng maayos at tama yung mismong tanong na meron tayo, di ba? Ayan. So ano yung unang tanong nga nung nagtanong? Yung unang tanong kasi, ang tanong niya is kung sasali daw ba siya, makakapagpasali pa rin daw ba siya or may sasali pa ba? Oo, yun. So yung pangalawang tanong naman, kung okay lang ba na sumali sa Vita Plus pero hindi pag-aaralan. Oo, kumbaga gagawin niya yung negosyo pero hindi siya magte-training. Oo. So, grabe talaga, napaka-learning ng mga kasagutan dun sa kanilang mga katanungan. Very excited na ako kung ano nga ba ang susunod na tanong. Ayan, diba? Grabe, shout out nga pala sa 2,000 viewers. So, ang kailangan natin gawin, ayan, so please share and invite sa mga ating mga kakilala. Yes, di ba? Parang karaniwan lang nating ginagawa, di ba? Yun nga lang dito, through online, mas mabilis na. Kung dati kailangan pa natin pumunta at bumiyahe sa isang lugar para lang maabot natin sila, ngayon, internet lang ang puhunan. Hindi ka na mahihirapan. Talaga namang makakapag-invite ka na, may matututunan ka pa. Tama. Tsaka maganda yung partner. Kung mag-i-invite ka sa birthday ng anak mo, birthday mo, mag-i-invite ka, mauubusan ka ng mauubusan ka lang ng pera, tama. Pero partner, pag dito mo sila in-invite, hindi mo lang sila hindi mo sila literal na mabibigyan ng pera. Tama. Hindi mo rin sila literal na mabibigyan ng pagkain. Pero partner, mabibigyan mo sila ng pagkain, spiritual, sa kaalaman, ang maganda niya, yung kaalaman na magagamit nila, nag-instrumento ka dahil ikaw yung nag-invite. Yes, tama talaga yun. Kasi sa araw-araw nating ginagawa, talagang dapat, sabi nga meron pa rin kahit na gaano katagal mo nang ginagawa yung ginagawa mo ngayon, yung kurso mo ngayon, o kung ano man yung hobby mo ngayon, kahit na napakagaling mo niyan, meron pa rin talagang room for improvement at talagang meron ka pa rin talagang mga bagay na hindi alam tungkol sa ginagawa mo na pwede mong malaman ngayon dito. Oo, tsaka maganda yung partner, dun sa mga katanungan na mga magtatanong at sa mga nagtanong na, talagang hindi lang yung iba yung may matututunan. Totoo. Kundi ikaw mismo, alam mo bakit partner? Yes. Hindi natin alam, baka mamaya may mali na pala tayong ginagawa. Yes, diba? So dito, malalaman natin at pwede nating mabago. At the same time, pag nabago natin yung ginagawa na kasunod na yung buhay ng pamilya. Alam mo, tama talaga yung sinabi mo, partner, kasi syempre, assessment thyself, di ba? Dapat sarili mo i-assess mo kasi baka mamaya nahihiya yung ibang tao na sitahin ka kasi baka masaktan ka, di ba? Pero, through this, di ba, in case na makita mo o masendan mo sila ng link, at least doon masasaway sila or mapagsasabihan sila, hindi man ikaw, pero kung ano man yung gusto mo na talaga namang based on experience pa ng mga sasagot, matututo talaga yung tao. Diba? Oo, grabe talaga. Tsaka yung mga sasagot partner, talagang may pinagdaanan talaga. Totoo. So, nandun na yung mga dating bata, ngayon, isang kabataan na naging nabago yung kanyang buhay. So, meron din dito dating manager. Meron din. Meron din yung mga tambay, yung mga talagang parang sakit sa ulo, hindi lang ng pamilya, kundi ng barangay. Oo, tsaka meron din dito yung yung dating model ng welding machine. Welding machine? So, makikita nyo yan. Grabe, mamaya, antabayan nyo. So, ngayon kung bago ka lang dito sa YouTube channel ng pinagla-livestreaman series natin, ayan, ang tawag po natin dito ay livestream series. Ngayon po ang ating episode 3. So, ayan, kung bago ka po ngayon dito sa channel na ito, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa atin pong mga video streamings at video series at pati na rin
tungkol sa mga pwede nating matutunang videos dito sa channel na ito. Yes. So, ayan. So, kailangan, huwag natin kalilimutan yung i-click yung notification bell. Para at least, di ba? So, maging aware ka lagi o lagi kang updated para partner, pag tuwing may lalabas na video ang ating Upline June Alcorcon, talagang handang-handa ka, kitang-kita mo agad. Oo, tama. Para talagang na-notify tayo na meron na namang bagong kaalaman na parating na naman sa'yo. Yes! Diba? Ayan, shout out sa ating 11,000 viewers, pero mo diba? Kanina, 2,000 lang, 11,000 na. Grabe, talagang, ang nanonood. Ayan, so huwag na nating patagalin. Oo, tawagin na natin si Upline Pinky. Ayan, Upline Pinky from Santa Rosa. Ayan, so Upline Pinky, calling. Ayan, Upline Pinky. Ayan, hello po. Hello po. Ayan, okay na po. Sige po, Upline. Sige po. Pwede na po kayong magtanong. Sige po. Okay po. Salamat sa Diyos po. Great morning po sa atin lahat. Ang katanungan ko po ay ito po. Ano po ang pinakamabisa at pinaka-epektibo sa pag-i-invite na gagawin ko para sa ganun ay mabilis ko pong mapaniwala yung mga taong nakakausap ko sa pag-i-invite? At paano po makakasurvive sa larangan ng negosyo na to sa katulad kong baguhan pa lang po? Yun po. Ang aking grabe, salamat sa iyong time. Grabe. So, ayan, all the way from Santa Rosa, Laguna. Ito na po, live na live. Sasagutin na po natin yan. Ayan, thank you po. Okay, grabe. Ito na naman tayo. Ayan. So, napakaganda po ng inyong katanungan, lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig na talagang naghahanap din po ng katanungan. No? So, napakaganda po ng inyong kaugalian na kayo po ay makapagtanong. Kasi po, ang lahat ng katanungan na nasa ating kaisipan, nasa ating kalooban, magkakaroon lamang po tayo ng kapayapaan kapag po ito ay itinatanong din natin. Nasasagot sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan din po ng pagtatanong. Kasi yung oras na hindi po tayo nagtatanong at hindi pa tayo nakikinig, mas lalo po maguguluhan ng atin pong kaisipan. At lalo pong yung ating kalooban, mas lalo tayong mababagabag kapag po tayo ay hindi po tayo mahilig magtanong. Kasi ang tanong, ang gamot, magtanong, makinig. Kaya napakaganda po. At ang tanong po ninyo ay napakaganda. Paano mag-invite at makasurvive sa negosyo po ng First Vita Plus na ating ginagawa? Okay, no? Sana po sa lahat po ng ating viewers ay makinig din po kayo ng mabuti. Kasi maaari po ang tanong ng ating kasama, tanong mo rin. At least po dito po sa ating live na ito, masasagot din po. Okay. Alam niyo po, sa pag-i-invite, napakadali, no? Kung alam po natin yung paraan, no? Wala naman pong madali, wala rin pong mahirap. No? Okay. Yung madali, pwedeng magiging mahirap yan kapag hindi po alam ng gumagawa. At yung mahirap, mahirap talagang gawin yun, lalong maging mahirap gawin. Kapag yung gagawa ay wala pong alam. 'Di ba? Kaya nga po, no, hindi naman natin po ito pwedeng itanggi na hindi natin ito alam. No? Okay, pag ang isang mag-asawa at nagkaroon sila ng anak, agad-agad ang iniisip nila kapag kayong anak po nila ay unti-unti nang lumalaki. Ang agad na iniisip nila, kailangan yung anak ko makapag-aral. Kailangan yung anak ko makapagtapos ng pag-aaral. 'Di ba?
Inisip ba nila na kapag nakapag-aral na yung anak ko, para makapagsweldo ng 7,000, makasahod ng 8,000, para sumahod ng 9,000, para sumahod ng 10,000, no? Kaya ko pag-aaralin yung anak ko para sumahod ng 15,000. Kaya ko pag-aaralin yung anak ko para sumahod ng 20,000, no? Hanggang 30,000. Alam niyo po, sa ordinaryong tao, kaya po sila nagpapaaral at nag-aral para po sa ganong sweldo. Okay, ang ibig ko lang sabihin, no? Bakit po sila nag-aaral? Kasi nga, meron po silang inaasahan na hindi po sila matatanggap sa trabaho kapag wala silang pinag-aralan. Mahihirapan po silang mag-apply kasi meron pong mga binibigay na exam, no? Kapag nag-a-apply po ang isang trabahador. Okay? Kapag hindi po natin naipasa ang exam, posible po na hindi po kayo makakapasok dun sa kumpanya na gusto nyo pong papasukan, no? Kaya nandun kaagad yung kaisipan natin na makapag-aral ang ating anak. Ganun agad, di ba? Alam niyo po, lahat ng gawain, lahat ng trabaho, anuman ang larangan ng gagawin natin, wala pong madali sa taong walang alam. Lahat po sa kanila mahirap. Alam niyo po, ang tao kapag walang alam, no po, tinitingnan pa lang nila yung isang bagay, yung isang gawain, tinitingnan pa lang nila, mahirap na po sa kanila. Isipin nyo po, hindi pa ito ginagawa, pero sa isip at puso nila, mahirap na itong magawa. No? So, ibig sabihin nun, no? Patunay yun, no? Wala siyang kaalaman o karunungan na nagdidikta sa kanyang pagkatao, no? Kung ano yung gagawin niya, kung papaano siya gagawa. Pero kung sapat tayo sa kaalaman, hindi po tayo mahihirapan. Ano man po ang ating tatrabahuin, ano man po ang ating gagawin, hindi po tayo mahihirapan gawin. Katulad po ng ganito, upline, ano po, no? Tingnan nyo po kayo po ba ay marunong mag-drive? Okay, ang pagdadrive po ba ay madali o mahirap? Mahirap po pag hindi ka marunong. Okay, upline. Ang sagot niya lang po, mahirap. No? Okay, mahirap. No? Kasi hindi ka nga marunong. Okay, uulitin ko po yung tanong. Okay, dahil hindi kayo marunong mag-drive, ang tanong po, ang pagdadrive ba mahirap o madali? Mahirap po. Okay, tanong nyo po sa akin, kung ang pagdadrive ay madali o mahirap? Drive Sige ba ay madali o mahirap? Ay, sobrang sarap po. Sobrang sarap sa pagdadrive. Hindi lang siya madali, talagang ang sarap-sarapang mag-drive. Na, okay. Bakit po ganun po yung aking sagot? Kasi alam ko po yung paraan po ng pagdadrive. Kayo ang sagot nyo mahirap kasi hindi nyo po alam ang paraan ng pagdadrive. Ganon din po sa ating negosyong ginagawa. No? Maaring ang First Vita Plus para sa inyo bilang bago, mahirap. Pag ako naman tatanungin mo, ang sagot ko naman, madali lang. Kasi kabisado ko, alam ko kung paano gawin ito. Okay? Ganon din po sa buhay. Di ba? Pagka wala tayong alam sa buhay, pag tinatanong ka, mahirap bang mabuhay? Ang sagot mo, sobrang hirap ang buhay. Pag ako tatanungin mo bilang grade 6, bilang kargador na nag-aaral po ako ng kapiraso ng buhay, ang sagot ko po, madali lang. Diba? Kasi alam po natin ang pamamaraan
Ang nagpapahirap po, yung pagiging sarado po ng ating utak. Marami pong mga kaalaman na pwedeng makuha sa kapwa din po natin tao, lalo na sa ating mga kasama, kaibigan, o kakilala natin, na alam naman natin na sila po ay gumagawa ng tama at mabuti. Dapat po makinig po tayong mabuti para kung ano narating po nila, yun din po ang marating din po natin. Okay? O ganito, upline Pinky ha? Pinky ba? Apo. Okay. Okay. Paano ba mag-invite? No? Sasagutin ko na po kayo. No? Ang pag-iimbita po, no? Madali lang. Ito yung paraan. Una, no? Alamin nyo po, no? Sa mga iimbitahan nyo, ano ba ang gusto nila? Halimbawa po, yung iimbitahan mo, mahilig kumain yan. Di ba? No? Halimbawa, Okay. medyo matakaw lang ng konti. No? Okay. No? Pag in-invite mo yan, no? Pag in-invite mo siya, mag-basketball, ang hilig niya kumain, hindi siya sasama sa'yo. Na? Oo. Ang hilig niya, Pinky, ang hilig niya mag-basketball. In-invite mo mag-zumba. Hindi yan sasama sa'yo. Kasi yung gusto niya, no, taliwas kasi, no, sa gusto mo. Okay? So, hindi kayo nagpapang-abot na dalawa. Kailangan Pinky, kung ano yung gusto niya, doon mo siya ayahin. Halimbawa, ang hilig niya, kumain. Ayahin mo siya. Mare, punta ka sa bahay ko. Oo, naghanda ako ng ating makakain. Di ba? Okay, Mare, bye-bye. Antayin kita dito, 1:00 ng hapon. Okay. Pagdating niya doon, naghahanda ka naman talaga. Di ba? Oo. Siyempre, pagdating niya doon, ang tanong niya, sino may birthday? Hindi, naghanda lang ako. Oo, para sa'yo. Kakain tayo. Mare, kakain tayo. Kaibigan, sino man. Okay. So, habang kayo nagpiprepare ng pagkain, hindi naman kailangan po bonggang-bongga. No? At least makapag-merienda lang kayo, makapagtanghalian lang kayo, ganun lang. Nakapagluto ka. Gasino lang naman yung 2 tao. Isasabay mo lang naman yun doon sa sa lulutuin mo. 'Di ba? At least doon sa paraan na yun, hindi ka mahirapan mag-invite. 'Di ba? So doon mismo, makakausap mo na yung tao. Okay? Kung yung upline mo, kapitbahay mo lang, pwede mo nang tawagan. Ito na, ang aking invite. 'Di ba? O kaya, bago mo imbitahan yung tao, pumunta sa bahay mo, iset mo na yung upline mo. 'Di ba? Baka naman po, maimbitahan kita. Meron kasi ako invite dito mamaya. At least hindi ka nahirapan. No? Habang kayo kumakain, no? So, nandyan yung upline mo, nag-aabang, nag-aantay. Pagkatapos kumain, habang nagpapahinga, okay, timplahan mo ng sobrang init na kape. Yung pinakulo ng 10 bises. No? Yung habang hinahawakan niya yung kape, parang iniisip niya, parang ang tagal yata matapos nito. Malinaw? No? Tapos, habang nagkakape na yun, no? Okay, pampaalis umay ba? No? Bigyan mo ng kape ng First Vita Plus. Okay. Ngayon, habang nagkakape siya, no? Nagkikwento ka na. At ipinapakilala mo na yung upline mo. No? So, makakapasok na tayo ngayon sa kanyang sistema. No? Kasi sa ayaw at gusto niya, makikinig siya. Pinakain. No? Kasi pinakain mo na eh. Na upline Pinky. Okay. No? Okay, so ganun lang upline Pinky. Bibigyan kita ng isang paraan, no? Patungkol sa pag-i-invite, no? Halimbawa naman, ang hilig niya naman ay halimbawa, ang inimbitahan mo isang binata, no? Binata. Kailangan dito maabilidad talaga tayo. Mahilig po sa dalaga. No? Kaya kailangan mga dalaga natin dito, nakasama natin dito, kaibigan nyo rin.
No, katropa nyo rin. No, para at least po, pag kailangan nyo po sila, pwede nyo po silang ma-invite din po sa inyong bahay. No? Oo, pagdating po doon sa bahay ninyo, no? Okay, tapos inimbitahan mo yung binata, punta ka, pakilala kita sa aking mga kaibigan, mga kasama ko. Oo, pakilala kita kay ganitong pangalan, no? Okay, pupunta hindi. Posible pupunta yon. Kasi yun yung hilig niya. Okay? Pagdating doon, okay, nakita niya mga dalaga, mga kasama mo. Okay? No? Ang intention niya, ligawan niya. Yun ang intention niya kasi yun ang hilig niya. Pero ikaw, ang intention mo mabuti para sa kanya. So ginamit mo yung paraan na yun para yung tao na yun mabuksan ang kanyang kaisipan. No, na makatulong siya sa kanyang magulang, no? Makatulong sa kanyang mga kapatid, no? Kapag nabuksan ang kanyang kaisipan, na pwede siyang mag-matured sa buhay doon sa inyong ginagawa. No? Kasi po, pag sinabi niyo pong seminar, wala pong darating. Ayaw na ayaw po ng mga tao maseminar sila. Diba? Kahit hirap na sila sa buhay. Kahit 10 taon na silang nagtatrabaho. No? Ayaw na ayaw nilang maseminar sila. Kaya nga 10 taon tumatagal na lang sila sa trabaho. Pero yung kaalaman nila hindi nagbabago. Kaya paulit-ulit na lang nila ginagamit yung kaalaman na yun. Na. At syempre, dahil ulit-ulit nilang ginagamit kung ano lang yung alam nila, paulit-ulit lang din kung ano yung buhay nila palagi sa araw-araw. Hindi nila napapansin, no, na tumatanda na pala sila na wala silang ipon, tumatanda pala sila na baon sila sa utang. No? At nagugulat na lang sila isang araw may sakit na wala ng pag-asa. Kundi aasa na lang sa kanilang mga anak. Yun po, kaya po natin po ginagawa po ito para maabot po natin ang mga kapwa natin tao. No? Na naging katanungan na lang nila yung mga tanong nila sa kanilang kaisipan. At ito yung paraan naman natin para masagot po sila. Okay? At Lime Pinky, sana nasagot ko po yung tanong nyo at may kadugsong yung tanong nyo eh. Okay, paano mag-survive? Simple lang po. Kung anong kailangan nyo po araw-araw, okay, meron po ba Lime Pinky na gagawa nito o wala? Halimbawa po, ang kailangan nyo po everyday, 300 pesos a day. No. Meron bang gagawa nitong iba sa'yo o ikaw ang gagawa? Ako po. O dapat wag kang dapat hindi mo yan mapalampas na hindi mo yan makuha araw-araw yung kailangan mo. Di ba? Halimbawa po, wala kayong napapasali, walang naglabas po. Like example, hindi po nag-dealer kasi wala sigurong budget yung tao or hindi niya pa naintindihan ng lubos talaga or maaring takot at duda pa siya. Lime Pinky, kailangan po, no, meron kayong at least matikman niya yung produkto. Huwag kang papayag na hindi siya makainom kasi ang layunin mo, kaya mo siya kinausap para mapainom yung pamilya at siya. Kaya wag mong hahayaan pag nakausap mo yung tao na hindi mo siya na maiwanan ng produkto o mabintahan. Kasi kailangan mangyari yung goal mo. Okay. Kaysa naman aalis ka na wala kang napapala. Hindi mo nagawa yung goal mo para sa kanya na matulungan mo siya sa produkto. Ha? At yung goal mo, hindi mo rin nagagawa. So, ibig sabihin, ikaw po ay gumagawa, pero wala rin nangyayari. So, lumalabas na gumagawa ka na hindi ka rin gumagawa. Kasi, kahit naman anong pagpapagod mong gawin sa araw-araw, kung wala namang resulta yung ginagawa mo, no? Lalabas pa rin po yun na wala kang ginawa. Kailangan po, bawat ginagawa natin, dapat lagi tayong, wag nating titingnan yung pagod. Wag nating titingnan yung hirap na ating nararanasan. Lagi tayong titingin doon sa result.
No? Dapat yun ang lagi nating hahanapin, yung resulta. Di ba? Kasi kung titingin ka lang sa pagod at hindi ka titingin sa resulta, baka mamaya hindi mo nakuha yung resulta na kailangan mo ngayong araw. No? Baka huminto ka dahil yun ang nakikita mo, yung pagod mo. Yung hirap mo. Di ba? No? Baka tinatamad ka ng mga oras na yun. Hindi ka tumitingin sa result. Alas 3 na ng hapon, hindi mo tinitingnan ano na ba yung resulta ko, ano na bang nangyari. No? Baka mamaya, Upline Pinky, kung hindi ka titingin sa resulta, yung target mo, pag hindi ka tumingin doon, yung magiging resulta mo, baka pagdating ng alas 3 ng hapon, inabot ka ng katamaran, baka tumigil ka. Na? Alas 3 na, hindi mo nakuha yung target mo, tutuloy ka pa rin. Alam mo, ang nakakapagod po, yung katamaran. Na? Yun ang po ang nakakapagod. Yung mga negative mong iniisip. Okay? Pero kung iniisip natin positive, kailangan ma-meet ko yung kailangan ko. At kailangan magawa ko yung dapat kong gawin. Yung pupuntahan kong prospect, pag hindi ito sumali, kailangan mapainom ko to ng produkto. No? Kung halimbawa, nakalima ka na prospect, lahat yun, nagpartial or bumili ng isang box bawat isa, no? Okay, kasi ang goal mo mapainom hindi man siya sumali, pero ang goal mo mapainom, no? Okay, di meron kang 5 box, di ba? Pag kinumpute mo yon sa 146 pesos, no? Kasi 880, no? Minus 734, that is 146 pesos. Pag times 5 mo yun, Pinky, titiyakin ko sa'yo, no? Malaking pera po yun. Higit po yun doon sa kailangan nyo po sa araw-araw. Pero kapag pinabayaan nyo po yung goal nyo doon sa tao na papainom nyo, at pinabayaan mo rin yung goal mo sa sarili mo araw-araw, no, doon pumapasok po yung kahirapan ng buhay. Na, kaya marami pong mahirap ang buhay. Na, hindi po mahirap ang Diyos. Hindi kapos ang Diyos, hindi gipit ang Diyos, hindi kulang ang Diyos. Ang laging may pagkukulang po ay tayo. Hindi po natin ginawa yung part natin bilang tao. Na, kung wala po kayong inaasahan po para sa kailangan nyo, kayo po gagawa talaga. Diba? Magpasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng lakas at buhay at talino. Binigyan tayo ng utak, binigyan tayo ng maayos na katawan na pwede nating gamitin at tayo ay makagawa ng mabuti sa ating pamilya, sa ating sarili, at maging sa ating kapwa-tao. Kaya wala pong gipit basta't alam po natin ang pamamaraan. Okay? Ngayon po, tanungin po natin yung ating mga kasama. No? Ganun lang po, Upline Pinky, kayo po ay magso-survive basta wag po kayong magpabaya, no, sa buhay. No? Wag kayong magpabaya doon sa target nyo, doon sa tao na mapainom nyo, kailangan magawa nyo yon. At wag din kayong magpabaya doon sa kailangan nyo, doon sa araw-araw. Kasi po, pagka hindi nyo nagawa ngayong araw yung kailangan nyo, may utang ka na. Madodoble yan kinabukasan. 30 days, walang nangyari sa'yo, di 30 times ang doble. Delay ka na. Habulin mo man yon. Pag nahabol mo yon, Upline Pinky, may problema ka na ulit. Na. Kaya marami talagang tao na hindi na po makakawala, no, sa sumpa ng kahirapan. No? Alam nyo po, yung pong kahirapan, kabalisaan, no? Okay. Ang pinakaugat niyan, sumpa. Bawat mali, may sumpa. Pag dumami mali, kabalisaan. Nagpabaya tayo mababalisa tayo. Pag parami ng parami yung pagkakamali, no, ano nakasunod niyan? Upline Pinky.
No? Kahirapan na. Kasi magigipit ka sa panahon, magigipit ka sa lahat ng kailangan mo. Kasi matatambakan ka ng utang. Kasi nagpabaya ka kasi na hindi mo ginawa yung mga dapat mong kailangan gawin. Okay, so yun po yung sagot ko. Ngayon naman po, hingian naman po natin yung ating mga kasama. No? Umpisahan po natin kay Upline Jordan Alcorcon. Upline Jordan Alcorcon? Okay. Good morning. Grabe, salamat. Yes, Upline Jordan, ano yung masasabi mo sa kanyang katanungan? No? Okay, sinagot natin, tapos yung paano mag-invite, ano yung paraan, tapos yung mag-survive. Okay, ano yung maidadagdag natin para matulungan natin yung ating kasama. Okay, Upline Jordan? Okay po. So, salamat sa Diyos. Napakagandang tanong po niyan. Dahil yes. Marami din po ang mga dealer o mga bagong dealer na gusto rin pong masagot yan. So, yes, Upline Jordan. Sa akin po, napakaganda po ng mga sagot ni Upline June. So, tama po yun. Siyempre, pangunahin po para po tayo ay maraming ma-invite o mapasali sa ginagawa po nating negosyo. Pangunahin po na dapat po ay patuloy tayong mag-aral sa ginagawa, para po dun sa ginagawa po nating negosyo. Dahil lahat po ng training na matutunan po natin sa negosyo po natin, ay magagamit po natin para po dun sa gagawin po natin negosyo. Siyempre, pangunahin po nakikita po sa atin yung ukol po doon sa ginagawa po nating negosyo. Tama. First Vita Plus ay pangkalusugan. Kailangan po magmukha po tayong lumulusog. At syempre, correct. Usapan po tama natin, may pag-asenso, pwede tayong yumaman, kailangan din po tayong umaasenso. So, the more na lagi po natin kinukwento sa kapitbahay po natin, mga gusto po nating imbitahan na dito sa First Vita Plus may pagbabago, dapat sa atin po na makita yung pagbabago. So, Upline Jordan. Dahil ang First Vita Plus, kasi po ang mga maimbitahan po natin, ang una po kasing binubuo po natin sa kanila, yung tiwala. So, unahin sa ating image, sa ating pag-usap, kailangan mabuo natin sa kanila yung tiwala. Yes, Upline Jordan. Dito po sa isa pa pong tanong kung paano makasurvive. So, syempre, dapat pilitin po natin na magawa po natin yung mga gampanin po natin pagdating sa negosyo. At kailangan sikapin po natin. Kung sa labas, sinisikap po natin, hindi po negosyo ang pinag-uusapan, sinisikap po natin makasurvive at kumita pang araw-araw. Lalo na po sa ginagawa po natin at pinag-uusapan po natin ngayon sa First Vita Plus, lalo po nating pagsikapan na makaganap. Magawa yung mga dapat po natin gawin upang sa ganun ay makasurvive po tayo. At syempre, pangunahin naman po dyan, marami po tayong paraan. Napakaswerte po natin dahil meron po tayong module ng 1-year millionaire. So, sa mga pa po nakakaalam ng 1-year millionaire, so, isearch nyo lang po sa channel po ng Upline June Alcorcon po natin. So, nandoon po ang millionaire. So, doon po natin malalaman at marami pong idea po doon kung paano po tayo makakasurvive sa ganitong klase po ng negosyo, mas lang po sa mga bago. So, yun lang po. Maraming salamat po. So, yun po yung aking karagdagan ko din po sa tanong po ni Upline PJ. Salamat po sa Diyos. Yes. Upline Jordan, salamat sa Diyos. So, tawagin naman natin ngayon ang aking manager. No, ito yung manager ko nung ako po ay kargador, no? Kargador po ako sa Asia Brewery po noon. Okay. Siya po ay napakasungit nito dati, no? Pero ngayon, napakabait na nito, awa tulong ng Diyos. Okay, siya na lang po, Upline ang bahala
na mag-advise sa'yo kung ano pa yung idagdag niya na maipayo sa'yo sa iyong katanungan. Okay, so eto na, ipapasok na natin si Upline William Marquez. Ayan, Upline William Marquez. Ayan, no? So, ayan po, salamat po sa Diyos sa pagkakataon. So, grabe po, napakaganda po ng tanong ni Upline Pinky, paano mag-invite at mag-survive. So, syempre po, napakaganda rin po kasi napakaswerte po natin, no? Hindi lang po kami, pati po yung mga nakikinig. So, lahat po talaga ng mga totoong nakikinig talaga pong matututo. So, syempre, doon po sa tanong na paano mag-invite, so, tama po talaga, no, ang isang bagay po talaga na pag hindi mo talaga alam, no, po, kahit madali sa ibang tao, pagdating po sa atin, magiging mahirap talaga siya. No po, kumbaga, ang sabi nga po ni Upline doon, ang kailangan talaga dito, abilidad. Opo, hindi basta-bastang pag-i-invite. No? Parang yung lagi pong itinuturo po sa amin ni Upline June, ano, na kumbaga yung manok po, hindi po natin basta-basta mahuhuli yan. Kailangan po ng diskarte. So, wag po natin hagisan ng isang sakong palay kasi talagang tatakbo po yung manok kahit pagkain na yung ibinigay mo sa kanya. Ikaw ba naman yung manok, hagisan ka ng isang sakong palay, sigurado hindi ka talaga magkamayaw kung ano yung gagawin mo. Pero kung sasamahan mo ng konting uti-uti lang, makuha mo kung ano talaga yung gusto ng tao, naniniwala po kami, no, sa awat tulong po ng Diyos, no, dahil po sa abilidad, sa diskarte, sa karunungan na ginagamit po natin, may invite din po natin yung tao. So, ang kailangan lang po talaga natin umpisa, no, bago po natin ma-invite yung ibang tao, kamag-anak, kilala, kaibigan, kung sino man po yung mga tao na malapit po sa buhay po natin. So, ang kailangan po natin gawin, syempre, number one, kailangan ma-invite po muna natin yung sarili po natin. Kasi, sabi yun, napakahirap gawin ng isang bagay. Mahirap, kahit madali sa iba, sa atin, mahirap pag wala tayong alam. Paano po tayo matututo? So, syempre po, ang gagawin po natin, pag-aaralan po natin, aaralin po natin. Tanong, paano naman natin matututunan kung mismong tayo, hirap po tayo na invite yung sarili po natin, syempre, kung sa atin, hirap na tayo invite yung sarili natin, di lalo na po pagdating pa sa iba. Di lalong mahihirapan po tayo na invitein po sila para matuto po doon din po sa mga dapat po natin gawin. At syempre, doon naman po sa tanong, paano mag-survive. So tama po talaga yun, kailangan po yung goal, malinaw po sa atin. So ang kailangan lang po natin gawin para mas bumilis po yung galaw po natin, so tanggalin lang po natin lahat ng mga tao na inaasahan po natin. Kasi hanggat nandiyan po yung mga taong inaasahan po natin, maniwala po tayo, hindi po natin ibibigay yung best po natin para po sa goal natin. Kasi pag walang ibang gagawa, ang mindset mo talaga is walang ibang gagawa, walang ibang tutulong sa'yo, walang ibang magbibigay sa'yo, maniwala ka kapatid, kahit anong hirap, kahit anong pagod pa yung pagdaanan mo, so basta't naka-mindset ka na walang taong magbibigay at tutulong sa'yo, nakapokus ka lang sa goal mo at hindi mo makikita mararamdaman yung pagod at hirap. So yun lang. So maraming salamat po, Upline Pinky, no, sa tanong. Pati po kami natututo. 29,000 watching ngayon. Grabe. Alam ko po kung nakikinig po talaga sila, natututo din po sila. So yun lang po, Upline yun. Upline William Marquez, salamat sa Diyos sa mensahe na isinare mo sa atin pong kasama na si Upline Pinky, no? So napakalaking tulong nito para karagdagan sa kanyang kaalaman kung paano niya magawa ng maayos ang ating ginagawang negosyo na First Vita Plus. Ngayon naman po, Upline William, salamat sa Diyos at tawagin ko naman po si Upline Jeff Castillo. Siya na lang po magpakilala po sa kanyang sarili. Kung paano po siya nagsimula, tapos karagdagang knowledge na rin, advice na rin kung ano yung gagawin ni Upline Pinky sa kanyang mga katanungan. Okay, so ngayon po, pasok Upline Jeff Castillo. Yes, Upline Jeff.
Ayan, magandang, right? Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Great morning po. Ayan. So, napakaganda. Abjep. Yes po. Dati kang kulboy ba? Ano ka dati? Apa. Dati pong empleyado, almost 10 years. Okay. Ayan. So, dagdag ko lang po. Ayan. So, nakakatuwa po. Diba? Imagine po, ang ganda po talaga ng topic. Actually po, ngayon po, nagte-take notes pa po ako. Kumbaga, uhaw pa rin sa kaalaman. So, napakaganda po ng tanong ni Upline. Ayan, paano mag-invite at mag-survive? Tulad po ng segment po natin ngayon, kumbaga, ang segment po natin ngayon ay anong mo, kumbaga, experience yung sasagot. So, based naman po sa akin, ako po nung nag-uumpisa 3 years ago, hirap na hirap po mag-invite. Bakit po? Simple lang. Nag-i-invite po kasi ako base doon sa alam ko. Scenario, yung i-invite ko, yung tulad nga sinasabi ni Upline John, iba yung hilig, tapos ipagpipilitan ko yung sa akin, mag-aaway at mag-aaway lang kami. Kumbaga, ang gagawin pala natin dito, dahil po sa module 2 natin na lagi po natin inaaral, napakahalaga po talaga yung pag-aaral Diba? Ang hilig pala uminom. Di-invite mo sa pag-iinom. Tulad po ng ginawa sa akin ng aking Upline Jimmy Matlaw. Dahil na po, unat higit po sa lahat, nung iniimbitahan ako, ang sabi sa akin, yayaman daw kami. Alam niyo po ang una kong sinagot, imposible. Pero nung sinabi niya sa akin, sama ka sa akin, may inuman pupuntahan tayo, ang bilis kong napaniwala. Kasi bakit simple lang? Inimbitahan ako sa gusto ko. So ganun din ang gawin natin, para imbitahan po natin. So wag mong ipagpilitan yung gusto mo. Kasi bakit? Ikaw yung nakakalam sa negosyo, sila dapat ang madala natin sa gusto sa mangyari. Tulad po nito, dapat napapaniwala mo sila or kapani-paniwala ka sa ginagawa mo. Tulad po sinabi ni Upline Jordan. Nasabi na Upline Jordan, ang pinapaliwanag natin is pangkalusugan, dapat tayo mismo malusog. Baka naman lumalapit tayo sa ating mga kakilala, palusog, inuubo tayo. Tama ba? Tapos, payaman. Pero pagtaas ng kilikili, butas naman palang damit. Di ba napaka-imposible? Sila mismo magdududa sa kakayanan mo. Una, tigit sa lahat, pag ka mag-invite ng ibang tao, tulad ng sinabi ni Upline William, ayan, i-invite mo yung sarili mo. Dapat alam mo kung saan ka patungo. Kasi pagka inimbitahan mo sila, tapos hindi mo rin alam kung saan mo invite sila, magkakaroon kayo ng, tama ba yung ginagawa ko? Okay? Tapos dapat yung sarili mo muna i-check mo. Kung kapani-paniwala ka ba talaga sa ginagawa mo. Image po. Skills in image at tinuturo ko yan sa video natin. Kaya partner, kumbaga, wag ka mag-aral na mag-aral. Kompleto, Ricardos na po tayo. Kompleto na po ang modules natin. Ang gagawin mo lang kung nahihirapan ka, magtanong ka. Baka naman kasi po tayo nahihirapan na, pero patuloy at patuloy ka rin na ginagawa mo yung alam mo. Maling-mali po yun. Pag nahihirapan ka na, una mong gagawin, magtanong ka na sa nakakaalam. Okay po? Paano mag-survive? Ayan. Una po talaga, yan po yung tanong paano? Alam niyo po, napakaswerte na po ng mga bago nating sumasali ngayon. Way back to 2016, I think, wala pa module na 1 year millionaire. Alam niyo, pati na po ng bago ngayon. Sabi nga, lagi narinig ko sa training, tamad lang talaga ang hindi magsusurvive. Totoo yan. Imagine, dati wala naman. Walang module 5. Ang dami po nakakasurvive. Pero dahil may module 5 na ngayon, maniniwala po o maniwala ka na, makakasurvive ka. Basta aralin at aralin mo lang po. Yun lamang po. Yes. Tama yun, Upline Jeff. Okay, Upline Jeff, salamat sa Diyos sa iyong mensahe sa ating kasama na si Upline Pinky. Palagay ko talagang sobra-sobra na ang mga kaalaman, awat tulong ng Panginoon ng kanyang tinatanggap sa mga oras na ito. At ngayon naman, syempre, tawagin naman natin ang isang napakabata, no? Batang nag-matured, no? Batang nag-asawa, yan, no? Okay, no? Ito, inaanak ko to. Okay? So, kaya lang, bata man siya, pero pakinggan na lang po natin kung ano yung maipapayo, no? Doon sa katanungan ni Upline Pinky, maidagdag po doon sa sagot po ng mga kasama. Okay?
So, Upline Chukoy, ikaw na ang bahalang magpaliwanag, no? Mag-advise kung ano yung maidagdag natin tulong para mag-survive ang isang upline Pinky at makapag-invite na hindi siya mahirapan sa paraan ng pag-i-invite. Okay, Upline Chukoy? Ayan, salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makapagsalita po. Kumbaga, yun po, Yes. tama po yung sinasabi ng ating mentor kanina. Mahirap gawin o gawin yung isang bagay pag hindi natin alam o kung hindi natin alam kung paano gawin yung ating gagawin katulad ng pag-invite. So, sabi nga kanina na ipinaliwanag na isang logic, so, mahirap mag-drive kung hindi mo alam. Pero madali kung alam mo kung paano mag-drive. Tama ba? Ibig sabihin, lahat ng bagay na ginagawa natin ang nagpapahirap pag hindi mo alam yung gagawin. Ang nagpapahirap at nagpaparamdam ng tao yung hindi natin alam yung bagay na ginagawa po natin. Kaya ang kailangan natin para at least maintindihan o malaman natin kung paano gawin yung isang bagay, tama yung ginagawa natin ngayon na kailangan natin makinig, magtanong, at mag-aral doon sa mga taong nakarating na. Huwag tayo magtatanong o makikinig sa mga taong katulad na sa kapitbahay natin na hindi naman negative. Ang isasagot nun, negative. Dapat, ang lagi nating lalapitan, kakausapin, yung mga taong nakarating na nagtagumpay, katulad ng ating mentor, Upline June Alcorcon. So, yun, yung kaya kailangan po natin, so, mahirap yung isang bagay gawin pagka hindi natin alam, kaya kailangan natin aralin yung ginagawa natin. At kailangan sa pag-i-invite, dapat confident. Confident ka. Yes, tama yan, Upline Chukoy. Malakas yung loob mo. Katulad na, pag ikaw nag-invite ng birthday yan, hindi ka naman kinakabahan. Confident ka. Kasi bakit? Birthday yan, alam mo, ikaw mismo yung naganda. Madali mo lang gawin. Kasi bakit? At makahikayat ng mga taong maiintahan. Kasi confident ka doon sa ginagawa mo. So, ganun din sa negosyo na ginagawa natin. Dapat confident ka. Kailangan, pag nag-aalok ka ng kalusugan, tama yung sinasabi kanina ng mga nagsalita. Kailangan, una dapat, tayo ang unang nakikitang malusog. Kahit payat ka, kung nagsusuot ka ng maganda, kahit hindi maganda yung itsura mo, kung nagpupulbo ka, mukha kang kapanipaniwala. Tama ba? Ibig sabihin, para mapaniwala natin yung mga tao na iimbitahan natin, dapat unang nakikita sa atin, tayo mismo yung unang kapanipaniwala. Nag-aalok tayo ng pagbabago, gaya ng ginagawa natin. Dapat nakikita nila, tayo mismo ang unang nagbabago. Dati, pag lalabas ka ng bahay mo, lagi ka nakapambahay. Ngayon, makikita ka nila, lagi ka nakapang-alis, lagi kang busy. Ibig sabihin, kung nakikita ng mga kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo, kung sa ginagawa mo nagbabago o sa itsura pa lang nagbabago na yung buhay mo kahit hindi pa naman nagbabago, doon sila magtataka at unti-unting lalapit at magtatanong sa'yo kung bakit nababago yung itsura at yung buhay mo. Tama ba? Ibig sabihin, kailangan talaga natin, bago yung iba, tayo muna. So, yun po, napakaganda. At syempre, kailangan natin mag-survive. Kasi kung hindi tayo makakasurvive at hindi natin pipilitin mag-survive, tayo yung pipilitin ng asawa natin umalis dito sa ginagawa natin. Pag hindi mo kinikita yung dati mong kinikita, doon na papasok yung mura ng asawa mo. So lahat po ito, hindi naman po kay Upline Pinky, para po ito sa lahat. Doon na po papasok yung mag-aaway na yung mag-asawa dahil mismo yung nag-Vita Plus na hindi kumikita. Doon na papasok yung paayawin ng magulang. Kasi karanasan ko po yun. Nagsimula po ako bata, so umaasa ako dati sa nanay ko. So hindi ako kumikita. So doon na ako pinapalayas. Doon na ako pinapaalis doon sa ginagawa ko dito sa Vita Plus. Pero dapat tayong mismo mga leader na nakakita ng pag-asa para makabuhay, dapat dito sa ginagawa natin, dito mismo mabuhay at makapag-survive tayo. Kasi kung sa ginagawa natin sa labas, walang pagyaman, nakakasurvive tayo, mas lalo naman dito sa ginagawa natin na may pagyaman at maraming yumaman, mas lalong magsusurvive tayo kung aaralin at gagawin lang natin ang ginagawa nila. Tama ba? Yun yung isang importante, dapat mag-survive. Walang away na mag-asawa pag kumikita ka. Kaya lang may nag-aaway kasi hindi ka kumikita. So sa lahat ng nanonood dyan, kailangan mo panindigan katulad ngayon, lockdown. Tama ba? So salamat sa Diyos dahil sa First Vita Plus at nagawa natin mag-survive. So natutuwa lang ako bakit?
Dati yung binibigay ko sa nanay ko na allowance na linggo-linggo, ngayon pong lockdown, dinoble ko po yun sa awat tulong po ng Diyos dahil wala pong trabaho yung tatay ko. So napakasarap. Yes. Kaya dapat po, para yumaman, unang gawin, mag-survive. Kasi hindi mo makukuha yung pagyaman na gusto mo pag hindi ka nagsusurvive. Imposibleng makuha mo yung malaki kung sa maliit hindi mo kayang kunin. Kung gusto mo makuha yung pangarap mo, malaking kita na gusto mo, dapat doon pa lang sa maliit, simulan na natin kunin. Dahil pag nakukuha mo na yung maliliit, yes, at pagtitiwalaan ka rin sa malaki at makukuha mo na yung malaki. So yun lamang po, maraming salamat sa Diyos at great morning po sa lahat. Thank you po. Okay, so grabe, Upline Chokoy Kalipay. Salamat sa Diyos. Sa batang edad ay talagang meron ng kaalaman patungkol po sa buhay, kung paano mabuhay na hindi kailangan umasa sa magulang, bagkus nakakapagbigay, nakakatulong pa sa magulang. Napakagandang diwa na kapag natutunan. Sana lahat ng kabataan ay mabuksan ng kaisipan sa mga bagay na ganito para at least po maraming matuto. Kapag maraming natuto, marami pong responsableng tao, mas mabilis tayong makausad sa buhay na pagbabago. Okay? So ngayon mga kasama, at Upline Pinky, okay? Upline Pinky, ano po ang inyong masasabi naman ngayon doon sa mga sagot? Upline Chokoy Kalipay, salamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay mong oras para makapag-advise sa ating kasamang nagtatanong. At least magamit niya ito sa kanyang paglalakbay sa ganitong ginagawa natin na hindi siya masyadong mahirapan. Although mahirap talaga umasenso, pero mas lalong mahirap pag walang alam. Okay? Sabi nga, yung kahirapan mahirap na yung gustong pang umasenso, natural, mas mahirap yun kasi yung obligasyon doon, mas mabigat yung obligasyon na gagawin natin. Okay, so at least po, meron na kayong mga kaalaman na natututunan ngayon na pwede nyo pong magamit yan, lalo na pagka tapos nitong quarantine natin, alam na po kung paano ang gagawin po natin. Okay po? So, tawagin ko na po yung mga speaker ha, para makita mo yung kagwapuhan nila. Ayan. So, ayan po sila. Okay? No? Grabe, no? Power talaga. Loobin po ng Diyos. Samahan po tayo ng Panginoon sa atin pong ginagawa. Ingatan po ang bawat isa po sa atin. At syempre po, huwag tayong magsawang tumulong, gumabay sa mga napanghinaan, sa mga nalilito. Ayan, ano man yung ating matututunan ng bawat isa sa atin ay magpatuloy po tayo na maging mababa para po tayo po ay makapagpatuloy po tayong sumuporta kung tayo man ay nakuha na po natin yung atin, no? Kung meron man tayo, wag po nating gamitin sa hindi maganda kung anong meron tayo. Bagkus, gamitin natin ang ating buhay, tulong ng Diyos, ang kalakasan ito, ang karunungan na ipinagkakalob sa atin, at maging bagay na meron tayo, no? Gamitin natin para sa ikauunlad po ng bawat isa po sa atin. No, hindi lang po tayo, kundi mas marami pang umunlad ang buhay ng maraming tao. Okay, Upline Pinky, hingihan lang po natin ng konti. Upline Pinky, anong masasabi niyo po? Upline Pinky, anong masasabi niyo po? Salamat sa Diyos po at ako po ay paunlakan sa aking katanungan. Salamat po sa mga apply na yung nakapagbahagi po ng panibagong kaalaman po sa katulad kong baguhan po. At yun nga po, sa natutunan ko po ay sa pag-invite, yun po ang aking gagawin, lalong-lalo na po sa pag-survive sa pang-araw-araw, para makamtan din yung
tagumpay bandang huli. Yes, ay Upline Pinky. Pagsusumikapan, gagawin po. Yes. Okay, so Upline Pinky. Maraming salamat. Opo. Salamat po sa Diyos, Upline Pinky. Ngayon po, tawagin ko na po yung ating nagagapuhan at nagagandahan na MC. Walang iba, Upline Christian and Upline Missy Mercado Power. Ayan, grabe talaga. Ibang Upline yan. talaga ating mga diba? Napaka-learning. Ang mga speaker at mga nagtanong. Ganun talaga. Grabe. Ganun talaga pagka, talagang, biruin mo pag nasa screen ka pala, talagang parang edited yung mukha mo. Ang gwapo. Grabe talaga, oh. Talagang, learning. Oh, learning talaga. Talagang hindi lang yung yung nagtanong, yung naging learning, pati po tayo. At pati yung ating 25,000 viewers. Grabe talaga naman ang dami. So, mamaya lang ng konti, tayo. So, magbabalik ang TKS. Tanong mo, karanasan ang sasagot. Bye-bye! Grabe, power na power.